Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Paano nagkaroon ng Mayor Alice Go? Sino talaga, kung susuriin natin, ang nagpundar sa kanyang political career? Yun ang tanong namin kaya't nag-pick up yung interest namin nung sinabi ng mga intel agencies na meron din silang inimbestigahang posibleng anggulo ng espionage nga, yung hacking at saka yung surveillance. At kaya rin napaka-interesado kami sa background niya. Kahit simpleng ano bang alaala mo sa iyong pagkabata? Bakit ba hindi niya maikwento? Ang unang halos konkretong alaala niya na pwede mong i-validate ng documentation ay yung registration of live birth niya, 17, nung una, naging 19 years old. And kung ginamit niya ang kanyang maaring peking birth certificate para makapasok hindi lang sa economic life ng Bamban, pati sa political life ng ating bansa, kailangan talaga naming ma-establish yun for sure. At i-identify rin yung mga accountabilities ng iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno o kahit tauhan na nagbigay daan dito. Dahil usapin talaga ito ng public good. Usapin ito talaga ng interes ng ating bansa. Kahit yung PAGCOR license na dapat mayroon ang mga legit na pogo, kahit yun ini-issue namin, ang daming masamang epekto kahit ng mga di umanong legit na pogo. Pero sabi ng PAGCOR dun sa second to the last hearing, hindi nila nabigyan ng license ang Zunyuan. No, sabi ni Mayor, yung lumapit sa kanya na taga Zunyuan ay mayroon daw provisional license, pinabulaanan niya ng PAGCOR. Yung naunang entity na Hongsheng, ay mayroon daw dating lisensya, pero ito ay nasuspend. Pero mukhang nagpatuloy pa rin mag-operate under the guise of Zunyuan. So mukhang may mga nagsasamantala talaga lokal at inaalam pa natin kung may dayuhan din sa ating napakaluwag na regulatory system. At ito talaga yung isa sa punot dulo ng matinding concern namin. Dahil ang anumang investigasyon namin, sinasabi namin sa resolution in aid of legislation, kailangan at gusto naming ma-establish, meron po bang paglabag sa ating mga batas? Meron bang mga batas na dapat ipinatutupad na maluwag or mali o hindi ipinatutupad? May mga regulasyon ba na binabali from outside and worse from inside, no? So, mula sa panig ng mga regulators mismo. Dahil hindi po talaga ito pwedeng hayaang makalampas lamang sa atin. Sa ngayon po, ano yung sitwasyon ng Pogo Hub ng Sunyuan? Sarado ba? At maging si Mayor Alice, sabi niya kung siya tatanungin, ayaw na niya ng Pogo. Ano yung sitwasyon? Napadlock ba? Sa ngayon, nakapadlock at nasa jurisdiction ng PAOK na nag-raid sa kanya. So habang dinidinig namin itong resolution at habang papasok kami soon sa executive session kung saan yung iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno, pati mga intelligence agencies ay malayang makapagsabi ng mas lahat ng kanilang nalalaman na hindi pa nila pwedeng ibunyag in open hearing. So, nagko-conduct ng investigation, iba't ibang ahensya. Habang iniimbestiga namin itong usapin ng Bamban Pogo Hub at yung maraming isyung pinanganak niyan, ay nagkondukta na rin at nagkokondukta ng parallel investigations yung mga ahensya ng gobyerno. Habang ang mga ito'y umaandar pa at amin din isasagawa pa yung executive session, palagay ko ay mananatiling padlocked yung Zunyuan. Ma'am, ang mga mamamayan po ng Bamban Tarlac, kung hindi tayo nagkakamay, wala namang lumabas sa balita na nagkabayaran o nagkaroon ng bilihan ng boto o nagkadayaan noong nakaraang eleksyon. Pero meron daw mas tanyag sanang kandidato. Ang question sa isip ng mga tao paano nanalo si Alice Go bilang mayor?
Mm. Well, hindi pa nga namin tinitignan kung ano man yung naging electoral process dyan. Ang Mm. tanging na itanong namin nung nakaraang hearing kay COMELEC Chair Garcia ay kung mapatunayan talagang peke o huwad, um, invalid yung yung citizenship ni Mayor Alice Guo bilang Pilipino, ano ang mangyayari? At may sinabi si Chairman Garcia na at least dalawang proseso ang pwedeng i-initiate na depende sa kung aling proseso ang gagawin, ang maaring pumalit kay Mayor Alice Guo ang pumangalawa sa eleksyon sa kanya, sa eleksyon para sa mayor, o di kaya yung kasalukuyang vice mayor. Okay. Ngayon, meron hong parang nasambit, pahiwatig si Senator Jinggoy, tinatanong niya si Mayor Alice Go, meron bang tumulong sa yung ibang opisyal na galing sa Pangasinan, etc. Kayo ba'y sumisilip sa ibang lugar na baka posibleng may ganito ding kwento? Mga local officials na pabor sa Pogo, nagpatakbo ng mga Pogo Hub, nagkaroon ng unexplained wealth at biglang parang may questionable citizenship. Hindi ho ba parang posible na nagaganap din ito sa ibang bayan? Kahit naman siguro Ms. Malu ay posible. Pero sa ngayon, sa laki at sa pagkakomplikado ng kasong ito ng Pogo Hub dyan sa Bamban Tarlac, dito muna kami nakatutok talaga. Dahil hanggang ngayon nanganganak pa rin ng nanganganak ng mga issue itong strange case ng Bamban Pogo Hub at si Mayor Alice Guo. Pero dun sa anggulong iniimbestiga pa ng surveillance at saka hacking, syempre nako-concern yung ibang mga kababayan natin na posible bang ito rin ay ginagawa ng ibang bansa sa iba pang bahagi ng ating bansa, o lalo na't may mga magaganit na relasyon tayo sa kanila dyan sa West Philippine Sea, nauna na dito sa mga o kasabay sa investigasyon sa POGOs, yung dun naman sa ating grid, at iba pa, no? So of concern po talaga iyan, dahil sino ba namang mga bansa ang ayaw manatiling independyente, di po ba, at may kasarinlan? Di ba sa espionage at hacking, may sex trafficking din yatang nakita kayo na nagaganap na operasyon sa ibang mga Pogo Hub. Dito ho ba sa Bamban ay walang ganun kayong nakita? Wala pa naman ganun kami nga nasilip na anggulo, bagamat syempre yung mga love scams sa kanilang online scamming operations, syempre yung sex ay isang factor dyan, no, ng panloloko sa mga biktima at kalaunan pagkuha at pagnakaw ng pera sa kanila. Pero totoo, yung sex trafficking ay isa sa pinakamasahol na aspeto ng human trafficking na bahagi ng dumaraming mga Pogo Hubs na ating natutuklasan at nare-raid ng ating mga otoridad. Isa sa pinakamasahol na pasakit na dulot sa ating bansa niyang buong Pogo phenomenon na yan. Senator Risa, nakailang hearing days na kayo, no? At halos sa lahat, umattend si Mayor Alice. At marami yatang nainip o nainis na ilang mga senador na parang paulit-ulit siya na hindi ko po matandaan, i-check ko po. Pero in fairness, she was brave enough, bold enough to attend your hearings. How can she be a better resource person or witness? At saan siya medyo tingin ninyo dapat needs improvement? Ikaw lang, Miss Malu, nagtanong ng ganyang tanong sa akin. Siguro, dapat advisean siya ng kanyang mga abogado kung kaya nila magsabi siya ng totoo. I guess the only way na pwede siyang maging better witness o resource person ay kung maging better government official siya, magtapat. Dahil hanggang sa ngayon, kung hindi man siya nagsisinungaling, ang pakiramdam talaga sa bawat sagot niya ay siya'y naglilihim. She is withholding the truth. At yan po ay hindi tamang ugali, lalo na ng isang government official sa mga kapwa government officials niya o sa isa pang sangay ng ating gobyerno. Kung siya talaga ay constituent ng ating gobyerno at hindi ng ibang gobyerno sa mundong ito. May panawagan ho na baka dapat preventive suspension na siya. Ang DILG gusto din siya imbestigahan. Pero ang bagong Senate President, Chis Escudero, ang sabi ang burden
ng pagpapatibay nitong kwentong ito ay nandun sa nag-aakusa. So ano dapat ang gawin? Preventive suspension o produce more evidence to file suit against Mayor Alice Go? Actually, may mga executive agencies na nagsasalita tungkol sa posibleng preventive suspension. So, kayang-kaya na nila yung ganyang proseso, whether OP yan or Office of the Ombudsman or yung mismong Municipal Council ni Mayor Alice Guo sa Bamban. As to yung burden, ang komite naman at ang buong Senado ay hindi korte. So, burden of proof, yan ay usually sa mga korte. Pero burden of evidence, diyan po talagang naglalaan kami ng aming sariling mga efforts. At so far, tonelada ng mga ebidensya ang lumalabas. Hindi para aming husgahan o sentensyahan o ipakulong o kahit isuspend si Mayor Alice Go, nasa ibang sangayan. Pero ang aming tinutupad na tungkulin ay imbestigahan kung may mga batas na nilalabag, kung may regulasyon na binabali o pinagtataksilan. Dito, kumpiyansa ako, Ms. Malu, na solidly within us yung mandato at tungkulin ng Senado. Isa-segue ko po, nagkaroon ng musical chair sa Senado the other week. At yung minority, kayo pong dalawa ni Senator Coco Pimentel, hindi bumoto, abstain. Pero meron ngayong solid 7 na sinasabi. Ito po yung grupo ni dating Senate President Mick Zubiri. Ano yung tingin nyo doon? Tila tahimik pa kayo ni Senator Coco na nag-comment. Ano po ba talaga yung nangyari? Nagkudeta? May mga issue ba talaga ang Senado laban kay Senator Miggs o sa kanyang salita, I did not follow instructions? Ano ba kaya yung mga issue? Posibleng halo-halo na lahat, Ms. Malu, and makaklaro na lang over time. Basta kami ni Minority Leader Sen. Coco Pimentel, ninais naming manatiling minorya para mag-fiscalize, mag-check and balance sa loob at sa labas din ng Senado. Sa ngayon, premature pa yung ibang, hindi naman lahat, pero yung ilang mga spekulasyon o mga projections sa mga scenarios na mas solidly mag-shape up. Anyway, suspend kami sa ngayon. May 2 buwang lilipas bago ang susunod na sesyon simula sa State of the Nation address muli ni Presidente. So siguro abangan na muna natin kung paano mag-shape up yung mga post-mortem analysis at saka kung mayroon man mga alignments pa sa Senado. You're being very proper, ano po? Pero alam naman natin, Proper minority. the proper minority, but the solid 7 had spoken, some of them, ano? Yung isa is yung parang the foot diplomacy o the foot issue na kesyo. Ang naging daw issue dahil hindi daw pinayagan na mag-Zoom meeting sa plenary na lang si Senator Bong Revilla dahil nagkaroon siya ng recent foot operation. Sabi ni Nancy Binay, parang they're putting their best foot forward. So merong sarcasm doon. At ang sabi nung Solid 7, nung ilan, talagang they will exercise independence right now. So, para sa minority of 2, kayo po ni Senator Coco, was that a happy news or sad news? Well, for the supermajority or for the minority? Well, ang Senado, kabuuan, no, ay nakilala bilang independenteng institusyon. Lalo na tuwing may krisis, may tinatawag kaming last bastion of democracy. So, mas maraming independenteng bloke sa loob, mas maraming higit na independenteng miyembro namin sa Senado ay mas mabuti. So, para sa amin sa minority, I suppose kung ano man yung dynamics sa loob ng majority, kung may bahagi nila na nagsasabing magiging mas independente pa sila sa ngayon, I suppose it can only be for the better. Okay. Pero sa inyo pong mga nilunsad ng mga investigasyon, ano po, kahit na may supermajority dati of 22 senators versus minority of 2, marami namang tumulong sa inyo. Ano po, at kasama ninyo sa investigasyon sa komite ninyo or sa iba pang mga naging ninyong panukalang batas. Doon sa Solid 7, tila marami doon parang medyo kapareho ng inyong panukala o pagsilip sa mga issue. Meron bang naging kwentuhan kayo of chamber na kasama yung Solid 7?
Wala pa namang ganun. And I think itong 2 buwan din ay breather na kukunin ng lahat, no? Bawat isa, tapos bawat grupo para magnilay at mag-explore, if ever mag-usap sa mga pagitan nila kung ano yung magiging moves at ano yung magiging posibleng alignments. Gaya ng nabanggit ko kanina, baka maaga pa, baka Mhm. speculative pa, pero 2 dosena lang naman kami, so lagi namang bukas ang lines of communication. Basta't ang pinakabukas na line of communication para sa akin ay sa pagitan namin ni Sen Coco, and kami rin po ay mag-uusap ngayong suspension bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay ng Senado. Ang tanong ko sa isip ng maraming tayo, ba't kaya nagbadali na magpalitan ng pwesto? Nakasuspend nga ang session ninyo. Magbabalik kayo papasok ng SONA. So, and usually, sa SONA nagkakaroon ng election of the Senate President and pro tempore, etc. Bakit, ano yung dahilan? Break naman. Bakit Mm. kailangan magpalitan ng pwesto? Well, syempre, hindi ko rin na masabi yung timing ng majority. Nung tinanong nga ako bago nung pagpalit ng liderato, nung tinanong ako ng Senate media, sabi ko nga, hindi ako privy sa mga detalye, abangan na lang mamaya or later this week. So, hindi ko masabi kung sila ba'y nagmadali o ito ba ay matagal nang nahihinog pero ngayon na lamang talaga na clinch. Mhm. Pero ganyan talaga ang politika, di ba? Sa labas at sa loob ng bawat institusyon. I guess there comes a moment na magko-converge ang iba't ibang mga tendencies na noon ay hilaw or ngayon ay nahihinog. Yun din ang isang importanteng babasahin namin ni Sen Coco ngayong suspension para kahit dalawa lang kami sa minority, tulad sa nakaraang 2 taon, nakapag-produce naman kami, palagay ko, ng mahalagang trabaho sa mga issue tulad ng sugar smuggling fiasco, yung martial law commemoration, yung confidential and intelligence funds, pati po yung Maharlika Fund. And looking forward po ako na patuloy kaming maging kapaki-pakinabang sa ganyang paraan. Tila nga kayo yung napakasipag na mag-imbestiga. Ano po? Mahusay yung research team ninyo. Dahil ang dami Napakahusay ninyo. po nila. Anyway, pero sa ngayon, ang Senado, okay, 24 na senador. Merong majority coalition, pero may bitak na 4 na sikat. Merong solid Ah. 7, may minority of 2. Yung 4 na sikat, yun daw po yung mga dating artista o mga senador na galing sa entertainment o film industry. Totoo bang may mga ganong bitak-bitak? Ngayon, huwag na ho natin iwasan yung usapin ng re-electionist. Ano po? Sa May 2025, yung 12 sa inyo, tatakbong muli or mag-bow out dahil second termer. Hindi ko ba connected doon yung realignment na to na sino ang makakapwesto sa Magic 12 ng admin slate? Well, syempre, lahat ng moves kahit sa loob ng mga institusyon ng gobyerno, seasonally lalo na, ay kaugnay ng mga regular naman nating mga eleksyon, midterm man yan o general. In fact, dahil mahina pa at hilaw pa yung ating political party system, kakaunti lang ang mga totoong partido. And I have to say, Akbayan, yung partido ko, ay isa doon sa mga tunay dahil mahina pa yung ating political party system. Actually, siguro yung ganitong mga grupo-grupo sa loob ng mga institusyon ang nagsisilbi para nga maghanda at magsagawa ng mga electoral and other political campaign. So yes, yung mga nag-observe at nagbabasa ng ating political terrain, pwede rin sumilip sa loob ng Senado kung paano naghahanda ang iba't ibang mga puwersa para sa susunod na taon. Kaya ko lang po natatanong kasi marami doon sa mga pro-Duterte senators, ano po, magkakaroon ng pagkakataong tumakbong muli for re-election, ano po, Senator Bato, Senator Bongo, at saka si Senator Francis Tolentino na parang alam naman natin na talagang panik kay Pangulong Duterte. Pero yung mga nanalo noong 2022 na pro-BBM naman, parang hanggang 2028 mayroong pagkakataon, ano po, 2029 actually, ano po. So medyo unusual yung mix na yon.
may mga pro-Duterte senators, mga pro-BBM senators, partido na sabi nga ninyo minsan nalabnaw ang partido sa atin, Nationalista Opo. Party, NUP, NPC, PDP Laban, nandun lahat dun sa solid na, well, yung bali bumoto kay Senator Cheese, yung 15. So, ano ho to? How do people make sense of yung napakamasalimuot na political party connections? Totoo ba yung sinasabing in politics, there are no permanent friends, only permanent interests? So, nagsariling sika o self-interest lang ba yung ating mga senador sa naganap ng palitan ng liderato? Interesting nga kasi sa konteksto din nung nangyayari sa labas na parang wala nang unity team, nag-aaway ang unity team, merong hindi exactly nagmi-mirror na alignment sa loob ng iba't ibang institusyon. So, well, dahil miyembro din ako ng Senado, proud naman akong sabihin na may natatanging personality din naman ang Senado. At dahil nga kaunti lang kami, at kahit may majority-minority divide, halimbawa, basta't similar advocacy sa bills o sa mga resolusyon o budget debates, ay pwede namin i-cross yung majority-minority party line. Pero alam natin na ang eleksyon ay isa sa pinaka-partisan na exercises para sa bawat Pilipino, hindi lang para sa aming mga mambabatas o politiko. So, all I can say is kung magulo man yung sitwasyon sa labas, dun sa pag-aaway ng dalawang pangunahing paksyon, makulay din at saka dynamic din yung nangyayari sa loob ng Senado. And I think yung alignment sa loob ng Senado ay mag-exert din ng impluensya sa shape. Yung mga panukalang batas na gusto ninyong masusugan, parang yung divorce law na ipasa ng House of Representatives. Ano yung plano ninyo sa Senado? Kaya ba na ipasa din ng Senado ang divorce law? Kakayanin namin sa Senado kung gusto namin. Majority ng miyembro ng committee ko ay pumirma sa committee report, kaya hinog na siya, overhyped na nga na mai-report out sa plenaryo para sa interpellation and debate. Sinabi ni Senate President Cheese na bibigyang daan niya ang isang conscience vote sa divorce or dissolution of marriage bill sa Senado, tulad ng mukhang naganap sa House of Representatives. Kaya tuwing ko kumustahin ang mga divorce advocates organization, sinasabi ko may chance po tayo dito sa Senado. Alright. Pero ano yung masasabi niyo dun sa mga kontra dyan sa batas na yan? Sabi nila sisirain ang pamilya ng dissolution of marriage law na yan. Ang dissolution of marriage bill ay hindi para sa mga buo at masaya at mapagmahal na kasalan at pamilya. Ang hindi nangangailangan ng divorce ay hindi papasok dyan. Ang divorce, in fact, ang dissolution of marriage, in fact, ay para sa mga pamilyang nasira na ng karahasan, ng kapabayaan, ng aktual na paghihiwalay sa loob ng mahabang panahon, at gusto, hindi lang yung individual na babae o lalaki, pero maaring pati ng mga anak ng buong pamilya gusto na magkaroon ng second chance, sa pag-ibig, sa pagtataya, sa buhay pamilya. Bakit naman nating ipagkakait sa kanila? Alam po natin, ang pamilya ang batayang unit ng ating lipunan. Hindi ba't ang pamilyang minsang nabasag o nasugatan ay suportahang magbuo muli at humilom dahil may second chance? Hindi ba yun ang mas malusog para sa ating lipunan? Mag-isang buwan na nung yung kay Pastor Kibuloy, nagkaroon yung decision to issue a warrant, kasi nagkaroon sumunod yung korte. Pero parang tila mailap pa rin. Ang sabi ng mga abogado niya, meron pa silang judicial issues. Ang parang preliminary investigation sa Davao, pero ang kaso final dito sa Pasig, ano ba yung sitwasyon? Sa tingin niyo ba dapat nang mag-surrender o mahuli si Pastor Kibuloy? Matagal na siyang dapat nahuli ng PNP
na-excite yung ilang mga kababayan natin na may 2 unit ng SAF na pumunta sa Davao City at nag-take over sa mga responsibilidad ng mga kapulisan dyan sa Davao City. Sana yan ay hudyat na magkakaroon na ng decisive action batay sa 3 warrants. At hindi tama yung sinasabi ng mga abogado ni Kibuloy. 2 magkaibang kaso at warrants yan ng Pasig at sa Davao, bukod pa po sa warrant ng Senado. And recently, nag-surrender yung mga taga-sunod ni Kibuloy ng 21 firearms. So higit pa sa 19 na unang sinabi ng PNP. So kumbaga meron talagang laman yung issue iyan na armado ang isang private army ni Kibuloy. So ang dami pong kailangang i-unpack at decisively aksyonan ng ating government authorities para buksan na yung pinto sa hustisya para sa mga naging biktima ni Kibuloy, lalo-lalo na yung mga kababaihan at menor de edad noon. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.